Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Yes, isang malaking biyaya ang natanggap natin sa umagang ito para sa mga anak or para sa apat na anak ni Nanay Terry and Tatay Romy. Yes po mga kabayan, ito na po yung inyong mga request. Ito na po yung inyong comment na sana. So ito na po mga kabayan. Dininig na po ng ating Panginoong Diyos na hindi lang po si Tatay Romy ang matulungan natin, ang mabigyan ng bahay, etc. Kundi pati yung apat na anak ni Tatay Romy ay nagkakaroon din ng biyaya. Sino nga ba sa apat na anak ni Tatay Romy ang nabigyan ng biyaya? Okay, teka. Unahan ko po muna kayo ha. Dati, ang hinaharap po natin at tinutulungan natin ay si Tatay Romy lang. Hindi ko in-expect po mga kabayan, no? Hindi sumagi sa isipan ko na pati ang mga anak o isa sa mga anak ni Tatay Romy ay mabibigyan din ng biyaya. Kaya lang, lagi kong sinasabi, kapag ang biyaya ay para sa iyo, kahit anong harang dyan mga kabayan, wala tayong magagawa. Kung para sa'yo, ay para sa'yo. Pag hindi pa sa'yo, kahit anong dasal natin dyan, kahit anong gawin natin dyan, kung hindi para sa'yo, hindi darating sa iyo yan. Kusang dadating yan kung talagang para sa'yo mga kabayan. Kaya ngayon, ay apat sa mga anak ni Tatay Romy. Sino-sino nga ba sila? So ito nga po yun mga kabayan. Yung sponsor natin na si Nanay Mia, nagpaabot ng 120,000. So 120,000 po mga kabayan ang inabot ni Nanay Mia. So matik, yung 120,000 mga kabayan ay hatiin po natin yun sa apat na anak ni Tatay Romy. So magkano sila bawat isa? 120,000 divide po natin sa apat. So meron silang tig 30,000 each. So yung 30,000 po mga kabayan, ang napag-usapan po namin ni Nanay Mia, Lori, hawakan mo yung pera. Bahala ka mag-decide kung anong dapat mong bilhin kasi ikaw yung lubos na kakaalam sa mga anak ni Tatay Romy. Basta ang importante, maipadala ko sa iyo and then bahala ka na. Halimbawa, kapag mag-shopping sila, hawakan mo yung pera, dampot sila kung anong gusto nilang damputin, basta ikaw ang hahawak sa pera nila. Dahil gusto ko matiyak ang pera na pinapadala ko sa iyo ay ma-shopping nila or mabili nila kung anong dapat nilang, kung ano yung kailangan na bilhin ng mga kabayan. Sabi ko po, okay po, no problem. So madalas naman po mga kabayan sa ating mga sponsors ay yan naman talaga ang ang bili nila kasi gusto nila yung tulong na maibigay sa kanilang mga kabayan ay mapunta na hindi mapunta sa inom, sa sugal, sa bisyo kasi alam niyo naman mga kabayan, nangyari din po yan sa natin, sa mga recipient natin mga kabayan na minsan madatnan ko ay nagsusugal, minsan madatnan ko ay naglalashing, minsan madatnan ko ay ganyan. So, siyempre, hindi nagtatapon ng pera o hindi namumulot ng pera yung ating mga sponsors para ipadala sa mga recipient o ipadala doon tulong sa mga kababayan natin. And then, siyempre, diba? Tayo namang mga recipient mga kababayan, kailangan natin maging masinop sa mga bagay-bagay, sa lahat ng mga bagay-bagay. Kasi yung biyaya na yan ay bibihira lang, suntok sa buwan na darating sa atin na hindi natin kaano-ano mga kababayan. And then, merong magmamalasakit sa atin, merong magmamahal sa atin, merong magbibigay sa atin para sa pamilya natin and then sayangin natin. Diba? Ang hirap naman po yung mga kabayan na pinagpawisan, pinagpaguran, no? Yung iba dyan talagang dumudukot pa sa mga sahod nila. Nagkaroon sila ng extra, sinishare nila mga kabayan and then tayo na binibigyan. Hala, 1D millionaire tayo, gastos doon, gastos dito, no? And then, yung mga hindi importante ay nabili, yung importante hindi na nabili mga kabayan. Plus, may mga bisyo pa. O, diba? So, yun yung ibig sabihin ni Nanay Mia na kailangan, Lori, hawakan mo, ikaw nga hawak sa pera,
And then, kung meron silang bibilhin, okay, sige, bayaran mo, no? Bahala sila kung anong gusto nilang gawin sa pera nila, basta hawakan mo. Okay, so matik po yun. Ang 120,000 po mga kabayan, each 30,000 po sila. Kailan po, mga kabayan, si Kuya July, meron ding mga sponsor na nagpadala na naka-specific lang po na para kay Kuya July. So ngayon po, sino nga ba ang nag-add or nag-additional ng pera para kay Kuya July? So ito po yung mga kabayan. Si Ate Normaline Shepherd from Australia po mga kabayan, nagpadala ito ng 21,500. From Fairfield, California, nagpadala din ito ng 5,741.65. And Ate Bell from Hong Kong, nagpadala ito ng 6,000. So, yung tatlong sponsors po mga kabay na nabanggit ko na para kay Kuya July, ay bot po siya ng 33,241.65. So, suma total po, kasama kay Nanay Mia at yung tatlong sponsors na nakaspecific mismo kay Kuya July, umabot po kay Kuya July ng 63,241.65. So, yung kay July ay, ang plano ko po kay July po mga kabayan, ibili po namin kung ano po yung dapat na makatulong sa kanyang hanap buhay, makatulong doon sa kanyang taniman, makatulong sa kanyang paghahakot ng kalakal, o makatulong sa hanap buhay para sa kanyang pamilya. Kasi alam naman natin, sa July po mga kabayan, ay 4 ang anak. Plus, ang layo-layo ng kanyang hanap buhay, suntok sa buwan. Kailangan mo pang maglakad from Philippines to Japan. So, ang layo ng mga kabayan, di ba? Nakita nyo naman po, nung naglakad kami, inabot kami ng more than 6 hours po. Balikan po yun mga kabayan. So imagine, si Kuya July maghahakot ng mga kalakal, maghahanap ng kalakal, and then back and forth po mga kabayan, araw-araw, no? Para lang mabuhay yung kanyang pamilya, para lang meron siyang ipakain sa kanyang pamilya, para lang magkapera siya, no, para isuporta sa kanyang pamilya mga kabayan. Yun yung kanyang sakripisyo sa pamilya niya araw-araw. So, ngayon mga kabayan, yung iba na tig 30,000 tulad ni Binbin, Marwin, Bintot. So, ganun din po mga kabayan, no? Halimbawa, ipasyal ko sila sa mall, ipasyal ko sila sa kung saan na makapag-shopping sila, o doon nakapag-usap na rin kami nila ni Marwin, ni Binbin, ni July, ni Bentot. Si Bentot, no problem po yung mga kabayan. No problem. No, si Bentot, no problem po yung mga kabayan. So, ito yung pinag-uusapan namin, no? Itong dalawang magkakapatid, si Marwin and Kuya Bentot po mga kabayan, no, pag-uusapan namin ulit kung talagang sure na mag-share din sila ng kunting shopping doon sa mga ibang kapatid nila na hindi ko dito nababanggit. Kasi syempre po mga kabayan, kung ano yung specific na sinasabi ng ating mga sponsors, yun lang po yun. Lagi ko namang sinasabi na hindi natin pwedeng diktahan o pangunahan yung ating mga sponsors po mga kabayan kung sino po yung gusto nilang tulungan. Like for example, ito ngang anak ni Tatay Romy, 7, pero ang napili ni Nanay Mia ay 4 lang. Siguro, yung iba kasi bata pa, yung iba kasi wala pang asawa. So, tinitingnan lang siguro ni Nanay Mia kung sino yung deserve. Although, deserve naman sila lahat. Pero, ibig kong sabihin, kung sino yung mas nangangailangan sa magkakapatid. Siguro, yun lang yung gustong iparating ni Nanay Mia sa atin. Siguro, sa ngayon, yan lang muna ang bigyan niya. Hindi natin alam. Surprise tayo. 'Di ba? Kasi ito ngayon, yung pera na natanggap natin ngayon, hindi naman natin alam mga kabayan. Ang kahilingan lang natin, sana. So ipag-pray lang natin, sana magkaroon din sila. Hindi lang si Tatay Romy, pati yung mga anak ni Tatay Romy. So ito yun. Hindi natin alam na pinadalhan tayo ni Nanay Mia, papadalhan tayo ni Nanay Mia, no? Dumating. At ako'y nagulat din mga kabayan na, Lori, magpadala ako ng 120,000.
And then, hati-hati sila, 4, bahala ka na, basta hawakan mo yung pera. Kung anong gusto nilang bilhin, go. Oh. Tulad ng sinabi ko kanina, wag natin pangunahan yung ating mga sponsors or mag-demand tayo, pangunahan natin, no? And then, hindi naman din natin alam, baka mamaya yung natira ay ma-surprise din, meron din sila. So, ganyan lang. Kaya pag-uusapan namin at bahala na kung anong gagawin namin ni Nanay Mia. No, total pinaubaya niya sa akin, or syempre isang guni ko pa rin sa kanya mga kabayan kung ano yung mga plano ko na nabuo para sa 4 na magkakapatid na kahit papaano ay tiyak natin na yung pera na hindi lang kung saan-saan napupunta, no? Basta si Bento at si Marwin and Kuya Binbin and Kuya July po mga kabayan, napag-usapan na rin namin last few days. No, nagpag-usapan na rin namin mga kabayan kung anong dapat gawin namin. So baka magtaka kayo, no, na si Kuya July bakit mas malaki sa kanya. So syempre po mga kabayan, sabi ko nga may 3 nagbigay na specific na para lang kay Kuya July. Kasi si Kuya July nakitaan naman talaga nila na 4 ang anak, no, and then ang layo ng paghanap buhayan niya. No, so kailangan talaga niya. Kaya nga sabi ko, hindi ko alam kay Kuya July kung alin sa dalawa na ibigay ko sa kanya. Either kalabaw or motorcycle. Kaya lang, ang kalabaw po mga kabayan ay magagamit niya sa sa kanyang taniman. Matik, magagamit mo yun. Ang motor naman po mga kabayan, magamit din niya. No? Magamit din niya. Kumbaga may disadvantages or advantages doon sa ibibigay natin sa kanya. So, ang motor mga kabayan, magamit din po niya. Kaya lang, ang iniisip natin, kapag motor mga kabayan, paano kung masira? Masira kasi talagang gano'n naman talaga. Lalo na sa hirap ng daanan mga kabayan. Halimbawa, ang kinikita ni Kuya July is, araw-araw is 500. Sige, lagay natin 500 pesos. Eh, kung nasiraan ng gulong dyan, magkano ang gulong? Nasiraan ng ganito, nasiraan ng ganyan. No? Nasiraan ng ganyan. Kumbaga, ang pera na nakinikita ni Kuya Julian, napunta lang doon sa motor. Hala, sige paayos, plus gasolina pa. Malayo. Oh. Kasi super layo. Nakita niyo naman ang daan. Diba? Nakita niyo naman ang daan, mga kabayan. Napakalayo, matik. Anticipate na natin na kapag meron tayong sasakyan, kailangan natin ng maintenance, kailangan natin may pera tayo. Kasi pag nasira iyaan, natanggalan ng isang gulong, hindi na makakatakbo. Hindi na tulong sa iyong hanap buhay. So, anong gagawin? Siyempre, gagastusan mo yan. Kung wala kang pera, hindi mo madrive. So, yung mga ganyan, plus, si Kuya July po mga kabayan, nagiinom. Diba? Nabanggit ko naman ito. Pero kahit nagiinom si Kuya July mga kabayan, hindi naman niya nakakalimutan yung obligasyon niya sa kanyang mga anak. So, halimbawa, nakainom si Kuya July, nag-drive. Kahit nga wala kang inom, hindi ka lasing dyan. Pag nag-drive ka, pag talagang tinawag ka ng disgrasya, talagang madidisgrasya ka. Di ba? Halimbawa lang, palagay natin, lasing si Kuya July, and then nag-drive, ang mga daanan, bangin pa. Paano kung nahulog si Kuya July doon, na disgrasya? Dahil hindi natin alam, ay may hangover, o lashing, nagda-drive, hindi mo mapigilan, hindi mapigilan ng asawa, akyat baba sa kabundukan. So, yung mga tinitingnan natin ng mga anggulo, mga kabe, na maaring mangyari kay Kuya July. So, unlike naman din doon sa sa kalabaw mga kabayan, ang kalabaw nga, di ba? Pwede naman niyang gamitin sa pag-aararo, paghahakot din ng kalakal. Medyo may kabagalan nga lang ang paglalakad ng kalabaw unlike doon sa motor. So sabi ko nga, mayroong mga disadvantages, mayroon ding advantages doon sa dalawa na ibibigay natin. So pwede naman din yung panghakot ng kalakal yung kalabaw. No? Araro pa niya. So wala pang piyesa na masisira. Ang kailangan lang ng kalabaw is ipastol mo siya, libre ang damo, plus paliguan mo lang dyan sa ilog, marami namang tubig, no? Lublob lang sila, mag-swimming lang sila dyan sa ilog or sa sapa. Pwede na. Wala kang ibang intindihin. Hindi mo kailangan magasolina sa kalabaw. No? Hindi naman matatanggal yung ibang parte ng katawan ng kalabaw. So, yun yung mga natin, tinitinan natin mga kabayan, kung ano talaga ang dapat kay Kuya July na magamit niya ng matagalan
na para matugunan niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Plus, isa pa, napaka ganda kung halimbawa, kalabaw ang maibigay natin, lalong-lalo na kung babae mga kabayan, dadami. Dadami po mga kabayan. No? 1 year kasi mga anak yung, kalabaw na, siguro? 8 months or 10 months, mga ganyan mga kabayan, mga anak ang kalabaw. No, basta almost 1 year, mga anak ang kalabaw. Once a year silang mga anak. So, halimbawa, mabigyan natin si Kuya July ng kalabaw. O, di ba? Kung maalagaan niya ng mabuti yon, o next year, yung isang kalabaw niya magiging 2. Next year, yung isang kalabaw niya magiging 3. O, ganun lang po yung mga kabayan. At least, yung kalabaw po mga kabayan ay talagang laking tulong sa bukirin or sa taniman niya mga kabayan. Ang motor, makakatulong din. Depende sa lugar o sa sitwasyon yung mga binibigay natin na tulong sa kanila. No? Depende po yun. Depende po yun kung ano ang dapat or kailangan nila sa lugar na yon, sa sitwasyon nila, sa lugar nila. So, nakadepende din tayo minsan sa pagbibigay natin. So, ngayon naman po, si Kuya Binbin may pamilya. No? Si Kuya Binbin may pamilya po mga kabayan. So, ang inisip ko rin, ang inisip ko kay Kuya July is kalabaw and motorcycle. So, yung may kulong-kulong po mga kabayan, and ang mas matimbang sa akin is kalabaw kay Kuya July. And dito naman tayo kay Kuya Binbin mga kabayan. So, dalawa ang anak ni Kuya Binbin and then sa Kuya Binbin, iba naman ang tirahan ni Kuya July kaysa kay Kuya Binbin. So, Kuya Binbin, nandiyan lang sa malapit sa kalsada po mga kabayan. So, yung kahilingan niya is motor with sidecar para magamit niya sa kalakal niya. Halimbawa, pumupunta sila doon sa taniman nila. Kapag naghahakot sila doon, ay meron siyang magagamit and then pwede siya makapagtinda na sila lang, na hindi na kailangan may buyer sila para kahit papaano doble yung kita nila kasi syempre pag may buyer mga kabayan, iba na po yung kita. Unlike kung sila magtinda doon sa bayan, ay makuha nila yung tamang presyo na kahit papaano ay worth it yung kanilang pagod sa kabundukan, nakikita sila ng konti. 'Di ba? Madagdagan yung kita nila kapag sila ang magbenta doon sa bayan. Kailang, kung yun ang kahilingan niya, hindi pa natin alam kung maibigay natin yun. Kasi 30,000 po ang kanyang share na nanggagaling po dito kay Nanay Mia. Kulang pa. Kasi ang motor po mga kabayan, magkano? 50 plus? Or more or less 60,000. Ang kulong-kulong, more or less 15,000. So, more or less, kailangan magkaroon siya ng 75,000. So, yun po yung ating ngayon. Titingnan kung paano. Kasi ang kahilingan niya is sana magkaroon siya ng motor with sidecar kasi para magamit niya sa hanap buhay. So, titingnan natin. Malay natin, yung ating mga ibang sponsors ay matugunan yung kahilingan ni Kuya Binbin po mga kabayan. Kasi kay Kuya July po mga kabayan, sabi niya, nung una, ang pinili niya ay motor with sidecar. Pero nagbago ang isip niya, sabi niya, kalabaw na lang. So, ang 63,000 na 241.65, kakasya na po yun. Kakasya na po yung mga kabayan. Makabili na tayo more or less, meron ng 50 or 60. Kung may sobra man yan mga kabayan, syempre, doon natin yan gagamitin sa charge kung saan i-deliver yung kalabaw, kung saan natin mabili, or sa tao na mautusan natin na magbit-bit papunta doon kay Kuya July. So, ganyan po yung mga kabayan. Si Kuya July, wala nang problema. Makakabili na siya doon sa kahilingan niya. So, ang problem na lang natin dito is si Kuya Binbin na yung kanyang kahilingan na magkaroon siya ng motor with sidecar. So, ito na lang po ang natin, ang problema. Kasi more or less, i-cash natin yung motor nasa 60. Kasi ilagay na lang natin more or less 60,000. Kasi 50 plus na yan 60,000 plus yung kulong-kulong 15,000. Kasi si Binbin, kapag merong siyang pinupuntahan po mga kabayan or meron siyang hakutin ng mga kalakal niya, nanghihiram pa siya ng motor na
sa kanyang bayaw or sa kanyang biyanan para lang mahakot or ma-deliver niya yung kanyang mga kalakal doon sa bayan. So, yun po yun. Then, si Bentot, no problem. Ako na bahala dyan mga kabayan. No problem kay Kuya Bentot kung ano ang ano namin. Kasi, si Kuya Bentot ay may mga gamit na. Marami ng shopping and everything nandoon na kay Kuya Bentot. So, kay Kuya Bentot, bahala na kung anong gagawin ko ni Kuya Bentot mga kabayan. And then, si Kuya Marwin, napag-usapan namin ni Kuya Marwin is kambing, no? Kambing na kahit paano ay maalagaan niya at maparami niya, no? So bahala na kay Kuya Marwin kung saan kami maghanap ng kambing na maalagaan niya. Tamang-tama nandoon siya ngayon kay Tatay Romy nakatira. Marami, wala siyang kaagaw doon mga kabayan kasi malayo ang mga kapitbahay, walang kaagaw yung kambing niya. Just in case na mag-alaga siya ng kambing, walang kaagaw sa damo, libre, wala kang isipin, ang pagod mo lang, ang puhunan mo lang is yung pagod mo para magpastol ng kambing, no? Magpainom ng kambing, magpastol umaga at hapon. Yung mga ganun lang, napakasimple at kumikita ka at the same time dumadami yung ano mo na hindi mo kailangan maglabas ng pera para dumami yung alaga mo. 'Di ba? Kasi libre, ang daming damo. Diyos ko. Minumuwar na nga lang yung mga damo mga kabayan sa daming damo doon na pwedeng ipakain ni Marwin sa kanyang kambing just in case na meron siyang alaga. No? So, ganun po ang gagawin natin mga kabayan. Kailangan isipin ko ng mabuti. Isipin natin. Kayo, suggest din po kayo mga kabayan kung anong dapat natin gawin sa pera para sa mga anak ni Tatay Romy na hindi masayang and magamit talaga nila. Kasi ang gusto ng ating sponsors, kaya nagpadala sila para magamit nila para sa pamilya, hindi sa pangsarili lamang. 'Di ba? Hindi sa pangsariling interes lamang, kundi pangkalahatan, no, para sa pamilya, sa mga anak na hindi magugutom, makapag-aral and everything, na merong katuwang doon sa hanap buhay nila. So ito yung tinitingnan natin mga kabayan. Ito yung tinitingnan natin ang gulo na pag-isipan talaga natin ng maigi kung ano. Kaya please tulungan nyo din po ako mga kabayan kung anong dapat natin gawin dito sa pera. So matutal lahat-lahat kasama kay Nanay Mia at saka yung tatlong sponsors ay 183,000 po mga kabayan ang ating nalikom para galing po sa ating sponsors para po doon sa mga anak Tatay Romy. Kaya maraming salamat po sa ngayon, no? Sa ngayon, malay natin, sabi ko nga, meron pa tayo, nanawagan pa tayo, no, para madagdagan pa na maibigay natin yung kahilingan sa isa sa mga anak din ni Tatay Romy na may pamilya or pamilyado na si Kuya Binbin. So basta sa ngayon, ito yung nagbigay. Nanay Mia, 120,000. Ate Normalin or Ate Malin Shifford from Australia, 21,500. From Fairfield, California, 5,741.65. Ate Belle from Hong Kong, 6,000. So, ang nanggaling sa tatlong sponsors, 33,241.65 plus 30,000 kay July, 63,241.65. And then, Binbin, Marwin, Bintot, 30,000 each. So, ayan po mga kabayan, ang tulong na para sa apat na magkakapatid mga kabayan. So, ulitin ko po muli yung tatlo na si Bia, si Gaygay, at si Bimbim, no? Si Bia, si Gaygay, si Bimbim po mga kabayan. Malay natin, no? Ay sila din ay magkakaroon. Kasi sabi ko nga, yung ating mga sponsors, may tainga, may mata, no? May isip, alam nila, nakikita nila. So malay natin. Ito lang muna kasi ito lang ang kaya ng bulsa ng ating mga sponsors, no? Halimbawa, gustuhin man nilang tulungan lahat mga kabayan, kung ito lang ang kaya nila na apat ang bigyan. So yun lang muna, no? Hindi naman kailangan na pag nagbigay yung ating sponsors na sa isa sa pamilya ay kailangan ubusin nila lahat yun. Kailangan matulungan nila lahat yun. Hindi naman ganun. Wala namang obligasyon yung ating mga sponsors
No, hindi naman ibig sabihin kapag tumulong ka sa tatay or nanay, kailangan ng mga anak, apo, tulungan mo rin. No, walang ganyan. Kung ano yung kaya at kakayanan mo, yun lang. Hindi natin kailangan pilitin, hindi natin kailangan diktahan, o hindi natin kailangan pangunahan. Magpasalamat na lang tayo kung ano yung biyaya na natatanggap natin. Magpasalamat na lang tayo na isa sa mga pamilya ni Tatay Ronnie na natutulungan. So, ganun lang po ang ating gagawin mga kabayan. Huwag na tayo mag-demand, o huwag na tayo maghanap, o huwag na nating pasakitin yung ulo natin o ma-stress tayo. Bakit wala si ganito? Bakit wala si ganyan? No? Magpasalamat kung anong biyaya na dumating sa pamilya ni Tatay Ronnie. Kasi sabi ko nga, itong pagtulong natin ni Tatay Ronnie is Tatay Ronnie lang talaga ang focus ko. Wala nang iba. No? Wala nang iba. Kasi ang priority natin dito is si Tatay Ronnie. So, hindi natin inaasahan na dumating. Kailang, ang bait ng Diyos, so binigyan tayo ng in-extend yung pagmamahal. In-extend yung tulong pagmamahal dito sa pamilya ni Tatay Ronnie na hindi lang pala si Tatay Ronnie yung nakatikim, pati yung mga anak. O, di ba? Yun na lang, pasalamatan natin. So, sabi ko nga, malay natin, yung itong apat ay ito lang muna ang mabigyan sa ngayon, and then yung tatlo, sila na naman sa susunod ang mabibigyan na naman ng biyaya. So, ganyan lang. Laging positive mga kabayan. Huwag yung didin kaagad yung isip natin na, wala, bakit wala yung ganito, bakit sila lang. Huwag ganun, huwag. Kasi ano tayo, para tayong gahaman style, kumbaga. No? Pangit yung ganyan. Huwag tayong magiging ganid. No? Huwag tayong magiging masyadong demanding. Mag-ano lang tayo. Pasalamat lang lagi, pasalamat lang lagi, pasalamat lang lagi sa mga biyayang dumating. Okay, so pero ganun pa man po mga kabayan, ay yun nga, nabanggit ko kanina, napag-usapan namin ni Marwin, napag-usapan namin ni Binbin, no? Kung halimbawa, lalo na si Marwin po mga kabayan, si Bintot, no? Kasi may pamilya na si Binbin, may pamilya na si Kuya July, si Bintot, binata pa, si Marwin, binata pa. So, ang kahilingan talaga ni Kuya Marwin mga kabayan, cellphone. No? And then, ngayon, sabi niya, kung hindi ako makabili ng cellphone, ang pagpipilian daw niya cellphone at saka kambing. Eh ngayon, meron na siyang cellphone, sumatik. Yung kambing, yung kanyang gustong bilhin po mga kabayan. And then, sabi niya kung anong matitira doon sa kambing, basta bibili siya ng babae at lalaking kambing mga kabayan para padamihin niya. Ngayon, willing naman din siyang magbigay o mag-share, halimbawa, mag-shopping na yung mga ibang kapatid niya na hindi natin or hindi kasama dito sa biyaya ay pwede naming isama or pwede naming mag-share sila. Pwede sila mag-share. Kahit si Kuya Bentot, no problem. Akong bahala. No? Akong bahala ni Kuya Bentot magpaliwanag. So, ibig sabihin, si Marwin sa si Bentot po mga kabayan, willing sila o pwede na bigyan din namin kahit papaano. Pag nag-shopping kami, okay, sige, si Bia, si Gay, si Bim, o sige, dampot kayo ng damit dyan, dampot kayo ng sapatos dyan, dampot kayo ng ganito, ganyan. O doon magagaling yon kay Marwin at kay Bentot. Kasi kay July, okay na yon. Kayang-kaya na yun ibili ng kalabaw, no? And then kay Binbin, ito yung panawagan natin na sana madagdagan pa yung 30,000 niya para makabili ng motor with kulong-kulong para sa kalakal nila. Kasi alam namin po natin yung hanap buhay nila ni Binbin na super layo din, 'di ba? Buwis buhay, yung pag-akyat baba sa falls ang dinadaanan para lang makakuha ng kalakal doon at makabenta at kumita para sa pamilya. So yung 30,000 mga kabayan, more or less 75,000 kasi 60,000 more or less, 60,000 ang motor plus kulong-kulong na 50,000. So more or less ang kailangan ni Kuya Binbin is 75,000. Para yung kanyang kahilingan ay matupad, maibigay natin. No? And then, less 30,000, 75,000, magkano natira? 45 ang kailangan na lang i-add natin. Tama ba? Mabuo natin at makabili tayo ng motor with sidecar or kulong-kulong. So, another 45,000.
para makumpleto natin. So malay natin ibigay sa ating mga mapagmahal na mga sponsors natin na nakarinig ngayon o napanood itong ating panawagan mga kabayan. Laging positive. Laging positive. Kasi minsan nga kahit hindi ka manawagan, nandyan ka agad. Kusang dumating. No? Meron yan. Meron. No? Meron at meron yung mga kabayan. Titingnan natin. Basta ipagdasalan natin nawa ay nandyan palagi yung ating mga mapagmahal na mga sponsors na nakaalalay palagi sa ating munting adhikain. Okay, so yun lang po mga kabayan. Ay maraming salamat sa biyaya. Unang-una, siyempre sa Panginoong Diyos, hindi naman natin to mahawakan ngayon o maitulong sa ating mga kabayan, no, kung wala siya. So magpasalamat tayo at sa ating mga sponsors, maraming salamat din po dito sa sponsors ngayon sa pamilya ni Tatay Romy na talagang binigyan nyo ng pag-asa, binigyan nyo ng bagong pag-asa mga kabayan yung kanilang buhay o kahit papaano binigyan nyo sila ng saya na nabuhay yung kanilang pag-asa po mga kabayan na yung bang sobrang hirap na akala mo ay wala nang ibang makakatulong, na akala mo ay ito na talaga yung buhay mo, ito na lang talaga, wala nang katapusang paghihirap. Pero sa ngayon ay nabigyan natin ng bagong pag-asa, na buhay yung pag-asa nila sa buhay-buhay mga kabayan para sa kanilang pamilya. Kaya maraming salamat po sa ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, sa lahat na nagmahal, sa lahat na nagtiwala sa aking munting adhikain. Sa munting adhikain, maraming salamat po. Okay, so hanggang dito na lang po mga kabayan. Abangan po natin ang mga kasunod, no, kung anong mangyayari sa mga kahilingan at sa tulong na ibibigay natin sa kanila mga kabayan. No, basta manood lang tayo palagi without skipping ads. Please like and share na rin po mga kabayan para ma-spread out pa yung ating mga tulong, ating mga biyaya, no, dahil marami pa nag-aantay. Okay, so maraming salamat and God bless us all. Bye! Mwah! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.